And speaking of Kuwait, yung ating pong jet setter na Vice President ay nagpunta ng Kuwait. Although may nababasa akong ibang comment na yung palang event na yon ay meron entrance fee. Sa bagay kasi nasa isang venue naman sila eh. Medyo social yung venue. Parang isang importanteng dinner event. So, pwede nga siguro na merong entrance fee. Dahil may nabasa akong nag-comment na hindi daw siya nakapasok doon sa event dahil wala siyang pambayad. Well, posible nga siguro na ito ay may bayad. Pero meron pa ako nabasang isang comment na nagbayad sila and yet tubig lang daw ang pinainom sa kanila, walang pagkain. Although sa parting ito, parang hindi naman ako maniniwala na nagbayad kayo ng entrance fee tapos tubig lang ang ipaiinom sa inyo. Wala man lang bang chichirya tulad ng Piatos o Nova. Anyway, ang gusto ko pong bigyan ng reaction dito, yung unang video kung saan dinumog si Sara Duterte ng mga bisita dyan sa event na yan. Yan ba ang gusto nyong ipa-impeach? Na kahit saan siya magpunta, dinudurog ng mga tao? Diyos ko po, kaya pala. Duterte! Duterte! Hey! Duterte! Oh, nakita nyo naman, talagang halos maipit-ipit si Sara Duterte ng mga tao na gustong mapalapit sa kanya. Natural, kahit naman na sino eh. Kahit na si President Bongbong Marcos sa mga pinuntahan niya mga event, dinudumog siya ng tao, nagsisiksika ng tao. Kahit na si Lenny Robredo, nung panahon na nangangampanya siya, ang dami, dinudumog siya ng kanyang mga supporters. Natural, supporters nyo yan eh. Kahit na nga si former president nung panahon niya eh. Di ba dinudumog siya? Anong ginagawa ni former president? Dinudumog niya din yung mga supporters niya. Tandaan niyo yung Kissing Korea na sinabi ni Harry Roque sa isang interview sa kanya ni Vice Ganda. Anyway, ang gusto kong reaksyonan, yung paalis na si Sara Duterte doon sa venue. Muli po nagpapasalamat po kami sa lahat ng sumuporta sa ating event ngayon at ang presensya ng ating Vice Presidente, Sara Z. Duterte. Oh, hindi ka pa naman matatawa? Sino ang hinahawi ng kanyang mga Hawi Boys? Napanood nyo naman kung paano makahawi itong mga Hawi Boys niya. Yung security ni Sara Duterte. Sino ang hahawiin? Nakauwi na yung mga tao, puro silya na lang andun. Para nang ipakita na talagang kahit na saan magpunta, kahit na pauwi na si Sara Duterte, ay dinudumog siya ng mga ghost visitors. Wala na nga tao eh. Bakit kung makahawi kayo para bang dudumugin pa rin si Sara Duterte? Hindi ba mas nagmukhang katawa-tawa? Kung yang higpit nyong yan, ginawa nyo nung dumating si Sara Duterte sa venue, hindi magiging ganyang kasiksikan. Dahil kung makahawi kayo, kung makagwardya kayo, ganun-ganun na lang eh. Bakit nung dumating si Sara, pinabayaan nyo na maipit siya ng mga taga-suporta niya? Siyempre nga naman, para ipakita na talagang dinudumog si Sara Duterte. Pero nung pauwi na, hindi ba nagmukhang OA naman itong mga bodyguards niya? Ay, nako, ka-OA yan talaga, no? Para lang magmukhang dinudumog kahit na magmukha ng katawa-tawa. Uy, meron akong napanood na portion dyan sa pagbisita ni Sara Duterte sa Kuwait. Mantakin nyo ba naman? Pupunta ka sa ibang bansa. Okay na yung sinisiraan mo ay yung bansa mo rin. Na laging ginagawa ni Sara Duterte every time makikipag-meet siya sa mga kababayan natin. Pati ba naman yung bigas ng Kuwait? Sisiraan niya? At panoorin niyo pong mabuti ha, kung tama ba yung kalkulasyon ni Sara Duterte doon sa basmati rice o yung long grain rice as against Pinoy rice. Naalala ko lang. Kasi naalala ko ang 20 pesos ang kilo ng bigas. So kanina, nag-order ako ng rice kasi kailangan ko ng energy na makipagpicturan sa inyo. Pagdating ng rice, haba niya, parang yung rice natin sa Pilipinas, 3 butil. Isa sa kanila dito. Sabi ko pa sa sarili ko, ito dapat ang 20 pesos na bigas. Kasi ang isang kutsara niya,
3 kutsara na ang equivalent sa Pilipinas. Di man pababa mo ang presyo. Bakit ang haba nun? Kinabahan ako sa kanya, baka ano siya, artificial intelligence na, na rice. Para siyang pasta, uy. Diba? Kabahan ka eh. Bakit ganito ito? Lo! Fake rice yan. O ayan, hindi kaya magalit ang mga taga-Kuwait kapag nalaman nila na napagkamalang AI or fake yung bigas ng Kuwait? Kasi parang ngayon lang nakakita si Sara Duterte ng mahabang o long grain na rice. Ito po madalas ang ginagamit sa mga pagkaing Arabo o yung bigas nila. Ano ba tawag dito? Yung basmati rice. Correct me if I'm wrong. Di ba mahahaba yung grains niya? Dito lumabas yung kakulangan ni Sara Duterte sa mathematics siguro yon, no? Sabi niya, sa haba daw ng bigas ng Kuwait, isang butil ng bigas ng Kuwait, equivalent na sa 3 bigas natin. Then may iksi yung bigas natin, kahit na sabihin mo yung long grain, hindi kasing haba ng basmati rice. Ang aking ikinawindang nung sinabi ni Sara Duterte na yung isang kutsarang long grain rice ng Kuwait or kung basmati man yun, is equivalent na daw sa 3 kutsarang bigas natin. Kayo nga ang mag-isip. Kasi ang paliwanag niya, isang butil ng long grain rice ng Kuwait ay katumbas ng 3 butil ng bigas ng Pilipinas. So, kapag ikaw ay sumandok ng isang kutsarang bigas ng Kuwait, pag yun ay pinagputol-putol mo sa 3, kalalabasan daw nun 3 tablespoon ng kanin natin. Tama ba yon? Isipin niyo pong mabuti. Ito ba ang gusto niyo maging presidente natin? Simple mathematics? Hindi pa niya alam? Okay, tuloy po tayo. Meron akong napanood na video clip ni Vic Rodriguez. Ito talagang si Vice Ganda. Ang daming DDS na pinaiyak. Panoorin po natin si Vic Rodriguez. Itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Kung matapang siyang nambastos kay Tatay Digong, si Vice Ganda, atin pong pag-uusapan yung sahod po ngayon. Sana ay mga nanananghali, kung kayo po yung nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa po kayo nanananghali at nag-iisip-isip, hanap po muna tayong iba. Pagkilikin muna natin yung sariling atin. Nandiyan naman ang Jollibee. Libreng advertisement na po ito. Jollibee, kung hindi natin maiwasan. O, di ba? Diyan po natin makikita ang pagka one-sided ng mga DDS. Double standard sila eh. Kapag sila ang gumawa, okay lang. Dapat tanggapin ng taong bayan. Tulad ng pambabastos ni Harry Roque, ni Maharlika, kay President Bongbong Marcos. Pero kapag yung tatay nila ang nakanti, tulad ng ginawa ni Vice Ganda, ay buong DDS universe umalma, nag-iyakan, nagalit, nag-cancel. Kanina lang nadaan ako dito sa McDonald's sa Tamyas, dito po sa Quezon City. Puno po ng tao. Meaning, hindi kayang pabagsakin ng mga DDS ang McDonald's. So kay Vic Rodriguez, kawawa naman kayo. Halatang halata ang pagka one-sided ninyo. Kapag kayo ang gagawa, okay lang. Pero pag sa inyo ginawa, lahat kayo, as in lahat kayo umalma. Sunod ko naman gustong bigyan ng reaction itong napanood kong session dito sa Senado. Ano ba nangyayari sa mga senador natin talaga? Ginawa na nilang katawa-tawa ang Senado. Para bang puro na lang payaso ang nandyan sa loob? Nakakamiss tuloy yung ating mga senador nung araw. Kung saan talagang ang mga senador natin ay kagalang-galang. Hindi gumagawa ng mga iskandalo sa Senado mismo. Panoorin po natin si Jinggoy Estrada at si Robin Padilla. Ilang taon kayo nakulong? Po, Ilang taon kayo nakulong? 3 taon at kalahati po. Opo. Kasi napapansin ko yung nakukulong na yung senador. O di ba naman? Anong klase mga senador ito? Parang gustong ipahiwatig. O mga kababayan ko, ngayon po sa bagong Senado, maging ex-convict ka lang or makulong ka lang, pwedeng-pwede ka na pong maging senador. So anong aasahan natin sa mga senador natin ngayon? Ilan lang ang matino dyan sa mga senador natin ngayon.
Nakakatawang nakakaawa na ang Senado natin ay nagmistulan ng isang napakalaking circus. Oo nga pala, napanood nyo ba yung video ng isang DDS kung saan pinapakalat niya na si President Bongbong Marcos daw ay isinugod sa ospital dahil na overdose ng ipinagbabawal na gamot? Isinugod sa ospital si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. matapos umanong masobrahan sa paggamit ng iligal na droga ayon sa mga lumalabas na ulat mula sa hindi pinangalanang source. Sa ngayon, critical ang kondisyon ng Pangulo at patuloy na inoobserbahan ng mga doktor. Nagdulot ito ng matinding pagkabigla at pangamba sa publiko, lalo't nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang hinggil sa tunay na kalagayan ng Pangulo. Ayon sa mga impormante, isinugod ang Pangulo sa isang pribadong ospital kagabi matapos mawala ng malay sa loob ng Malacanang. Bagamat walang opisyal na kumpirmasyon mula sa Presidential Security Group at mga malalapit sa pamilya Marcos, lumalakas ang espekulasyon na may kinalaman ito sa labis na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Oh, nakita nyo na. Yan po ay isang example na ang mga DDS paulit-ulit nire-recycle lang ang balita. Dahil ang balitang yan ay lumabas na 3 to 4 months ago na hindi naman pinansin masyado ng taong bayan. At porke hindi naniwala ang taong bayan sa fake news na to na si President Bongbong Marcos daw ay isinugod sa ospital dahil daw sa drug overdose at critical daw. Critical daw ang kalagayan, kailangan nilang ilabas ulit yung issue. So itong issue na to, inilabas ulit mga 3 to 4 days ago. Na karma daw is real. Tumigil na kayo mga DDS. Alam nyo, kung hindi kayo natatakot sa buhay nyo ngayon, isipin nyo kapag kayo ay humarap na sa ating Panginoon. Dahil meron po kayong nilalabag sa isa sa 10 utos ng ating Panginoon Diyos. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Meaning, huwag kayong magchichismis ng mali. Huwag kayong maglalabas ng kasinungalingan sa kapwa ninyo. Kaya ako, kinatatakot ko po talaga yon. Dahil kapag ako humarap sa ating Panginoon, nag-iisa lang akong haharap. Walang tutulong sa akin. Walang magdidepensa sa akin. I will be answerable to our God. Kayo ba? Mahaharap nyo ba ang ating Diyos? At pag tinanong kayo, bakit mo sinabi to? Hindi ba kasinungalingan yung ginagawa ninyo? Bakit nyo sinisira ang isang tao sa mga kasinungalingan nyo? At yan ay paglabag sa isa sa aking 10 utos. Ano kaya ang sasabihin ninyo? O handa naman kayong pumunta sa impyerno para samahan nyo yung tatay ninyo? Think about it. Lahat tayo haharap sa ating Panginoon Diyos. Are you ready to defend your lies? At ang pinakamalaking balita po ngayon, si Harry Roque nilantakan yung humba sa dahig. Nag-away-away sila. Nako naman, kawawa yung may birthday. Nang dahil sa humba, nag-away-away ang mga DDS. Sumiklab ang mainit na diskusyon sa isang selebrasyon ng mga Duterte supporters sa Dahig. Ang ugat, ang paglantak umano sa humba ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Inisponsoran umano ang ulam ng isang vlogger na nasa Pilipinas. Sagot ni Roque, babayaran na lang niya ito. Eh, hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ano na naman nakasulat? Sabi niya, nagsaya ka sa humba. Kung kinakain mo na yung humba nila. Spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? Ako naman nagluto Oo nga eh. I'll pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako nag-sponsor. No, pero wag ka na mag-plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you stop? Hey. Attorney, stop. Ako kasi yung binalastik. Hindi nag-go. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko Ako kasi, pero sinasabi ko kasi, huwag ka nang magpapaka-plastic, right or wrong? Tell us, do you think what he's doing is correct or not? Encouraging everyone. Take a stand. Shouting like No, I'm not intimidating you. make a stance without shouting. Well, okay, take a stand then. me. Ako kasi yung sinira. Ako kasi Tama na. I care if you're intimidated by me. Exactly. Hey, attorney, I'm just telling you. It's his birthday, so please stop. But I was the one blasphemed. I know, but Don't tell me to stop. Please. I was the one blasphemed. Please. Mag-please ka na mag-please. Ako ang binastos. Stop. Mami, magkano yung humpa na yan? I'll pay 10 times that No, amount. you're my
Akala ni Harry Roque, di siya papatulan ng isang lalaki dyan, yung mismong may birthday eh. Akala niya, porque si Harry Roque siya, hindi siya sasagutin. Pagdating po sa dahig, pantay-pantay lang sila. Walang ato-attorney, lalo na kung sinisigawan mo ko. Sino ka ba? Poganti ka naman eh. Tapos ang yamang pa ni Harry Roque. Bayaran daw niya yung humba. Ilang ulit niyang sinabi yan. Bayaran ko yung humbang yan. Magkano ba yan? Ang isang ikinawindang ko, nung sinabi ni Harry Roque, I was the one blasphemed. Aba, sagrado na pala si Harry Roque ngayon. Ano ang tingin niya sa sarili niya? Diyos? Dahil ang ibig pong sabihin ng blaspheme sa Oxford Languages, to speak irreverently about God or sacred things. Hindi naman Diyos si Harry Roque. Unless sagrado ang tingin ni Harry Roque sa sarili niya. Blasphemed daw siya. In Tagalog, nilapastangan ang kanyang pangalan at ang kanyang puri. Kaya niya gustong bayaran yung humba na yun. Isa lang ang masasabi natin, nakakahiya kayo dyan. Nagkakalat kayo. Kitang-kita kayo ng ibang lahi sa pinaggagawa ninyo. Sa bagay, kung doon sa mga vloggers nga nila, nag-aaway-away sila. Kita nyo mga DDS, ano ba pinag-aawayan nila ngayon? Pera. So mula sa pag-aaway nila sa pera, ngayon, pagkain naman, pinag-aawayan nila. Kawawa kayong mga DDS. Naglabasan ang mga masasama nyong ugali.